Alam niyo ba mga kasambahay, merong isang kondisyon na nakakaapekto sa 15 to 20% ng adult men na maaring magdulot ng male infertility. Ito yung tinatawag na varicocele. Ano nga ba ang sakit na ito at paano ba ito ginagamot? Yan ang pag-usapan natin ngayong araw kasama ating favorite urologist and naturopathic doctor, Dr. Joseph Lee. Talaga. Ayan. Morning, Dr. Morning, Doc. Good morning, Ian Joshua. Ito maganda kasi, manya, pag meron ako sasabihin, ito tayo, lalapit na. Yan. Ilapit mo Sa akin, ha? Oo. Mamaya. Tama ka dyan. Yung pag-uusapan natin, very Varicocele, important. Doc. Doc, ano ba yan? Varicocele. Di ba lagi sinasabi nila, ang varicocele ay pinagkakamalan o pinagbabaliktad sa hernia. Hernia. Ang hernia Luslos ba yun, Doc? luslos, di ba? Ang varicocele ay hindi luslos. Okay. And vice versa, no? So varicoceles are a condition wherein yung mga ugat na nagsusupply sa ating testicle ay nagkakaroon ng depekto kasi yung valvula, the valves inside the testicular vessels are defective. Ayan, oo. Okay. So ano yung mga vessels natin, no? Joshua, Ian, nakikita mo diyan yung parang anong kulay yan, grayish ba yan? Yung testicles mo, yung sa taas niyan, yung medyo berde, Okay. no? Those are the vessels. Okay. The vessels inclusive of veins and arteries. But most of the time, the varicocele, we entertain the veins. Okay. No? Yung veins. Yung veins kasi yun ang yes. Oo. So nagkakaroon ng problema, yung valves nila nagkakaroon ng defects. When the valves are defective, yung dugo na dadaloy, hindi na mag-stagnate doon sa area, tapos magkakaroon ng bulging, Okay. pamumuo. Pag matagal siya, kasi you have to stage the varicocele. May mild, Okay. moderate, and severe. Severe. Pag naging severe siya, kagaya ng larawan dyan sa may kanan, you can see it prominently tortuous. Medyo Nakabukol na. bukol-bukol. Then when it is prominently tortuous, sometimes you term it as bag of worms. Bakit? Kaya napapagkamalang lus-lus siya, Doc? Yes, para siyang mga uod, 'di ba? When worms are Nakabakal yung mga veins. curled, so ganun. Masakit yan, Doc? Masakit siya, Ian, kasi it is at the posterior lateral of your testicle. When you say posterior lateral, kung yung testicle mo ganun, nandito siya sa gilid at paloob. Sa loob, no? So, what are the chances na masakit siya kumikirot is change of weather. Talaga? Kasi pag malamig to mainit, gaya ngayon mainit, 'di ba? Mas mas na-aggravate. Okay. Kasi you have to remember Joshua, Ian, ugat 'yan eh. So pag mainit, nagda-dilate, 'di ba? Pag malamig, nagko-constrict, 'di ba? So it tends to dilate. Pag na-dilate, defective yung yung ugat, lalong sumasakit, nararamdaman mo. So yung kirot niya, depending on the stage of the tortuosity of the vessels. Ibig sabihin, pag mas severe, mas masakit, mas makirot. Okay? How does this happen? Sabi nga nila, Joshua, Ian, if you carry heavy objects or you do heavy straining, pwede magkaroon ng ganyan. Okay. So, if you are an athlete, probably you can be prone, 'di ba? Kaya pala Mga athlete kayo. na-associate din sa lus-lus. Kasi, Doc, Yes, yun din yung yes. Kaya lagi natin sinasabi, pag athlete ka, you should wear supporter para hindi ka rin magkaroon ng problem. Doc, kahit yung mga nag-weightlifting or yung mga Yes, nag-weights lang. correct ka dyan, Ian. Kasi you have to know that the pressure sa ating abdomen is very strong going into the inguinal area. Pag sinabing inguinal,
singit. Okay, okay. Kasi pagkatapos ng singit, yung boundaries mo, andun na yung vessels papunta sa testicles mo. Nape-pressure. So can you imagine the pressure that is exerted, hindi lang sa abdomen mo, pati yung kinikerry mo. So constant doing that, you can have varicocele. Okay? But this is said, may iba kasi hindi naman nagkakaroon. Yes. Kasi hindi talaga, baka kasi sabihin natin general, ay lahat mag-carry. Huwag na tayo magbuhat, mga lalaki, huwag na magbuhat kasi magkakaroon. Hindi lang. Possible. Nagkakaroon lang, may iba kasi, yun, hindi ko sinasabi, Joshua, iyan na, ay malas yung iba. Siguro nagkataon lang na ganun. No? So you do have that. So, the only symptom that is prevalent is the pain, yung kirot. Tapos ang kirot mo, tapos pag yung nararamdaman mo. So how do you diagnose is by palpation. Sa specialista, siyempre makikita Di ba niya. masakit yun kapag ka natatouch, Doc, yung yung part Medyo medyo mafe-feel mo kasi pag sobrang sakit, may infection. Ay, naku. So you can have infection. Di ba? Complications pala nito. Pero pag wala namang infection and you have varicocele, makikita mo lang yung prominence. Anong ginagawa? Pinapaubo namin yung pasyente. Pinapaubo. Oo. Kasi when you cough, you strain. So makikita mo yung parang magbabulge, parang Lumulobo yung yes, yung vessel, 'di ba? You add pressure to that. So yun. Then what you can do is you do ultrasound of the testicle para makita natin or Doppler. Doppler kasi makikita mo yung venous flow, no? So yun ang natin how you diagnose. Diagnostic. And management is surgery. Yun lang, Doc. Walang gamot. Yun lang. Walang iniinom Pag may binibigay na gamot, ini-injection, hinihilot, that is... Hinihilot. May may narinig papahilot. ganun, Ay, Doc. ihilot mo para Masakit bumalik, na nga, ba ganun. ako. Pag mag-flatten, ay no. Dok, anong risk nun pag ganun? Pinapahilot. No, you can aggravate it more. Lalala lang. Lala. Oo, yung hilot mo sobrang... Tsaka, di ba, very seldom papahilot mo yung Kaya nga, testing. Nai-imagine mo, parang hihilutin. Wag sana kasi ganun, kasi baka, if it's a severe type of varicocele, baka pumutok. Yun ang isa sa mga pwedeng... Diba? Makita mo, yung testicles mo, may bluish area na. Ako, yun na yun. Nag-hematoma na. Yun na yun. No? So, surgery ang ginagawa natin. When you do surgery, or you call that varicocelectomy, you just nip in or you resect the defective vessel. Ay, tanggal na talaga yun. Oo. Pag minsan isipin mo, ay paano na yung supply ng Ay hindi, andun pa rin yung supply kasi marami tayong ugat eh. Ay, okay. So, pwede naman may iba namang network na pwede mag-supply sa testicles. And you have to remember, if you cannot correct it, bata ka pa, it may cause you problems with fertility. So, yung production ng sperm cells mo, baka ma-deplete. Kasi yan nutrients yan, di ba? Yes. Supply nutrients yan. So, pwede yan. Okay. But the other contention is, if marami ka namang bata, you have children, may varicocele sila, sasabihin nila, meron naman akong anak. Bakit may varicocele? Hindi naman sila nagko-correlate, vice versa. You get what I mean? So, mas problematic tayo pag may varicocele ka at wala ka pang baby. No? Nagigets mo? So, ibig sabihin, it doesn't generally say that if you have varicocele, Infertile. you will be infertile for life. You still can be fertile pag maganda yung production. No, but on the other side, you can be infertile if the production is depleted. So, yun nga. Hindi naman necessarily pag may varicocele, wala na. Pero pwede siya mag-cause nun kapag Yes, tama ka dyan, Joshua. Iyan. Pwede ka mag-cause, pero pwedeng yung iba, meron, they have children, and they have varicocele. Ang tanong dyan, anong gagawin mo sa varicocele? Hayaan na. If there is pain, constant pain, then surgery mo. Yun. May iba kasi sabihin nila, iyan, Dok, meron naman akong anak. Sabi mo, fertility problem. Okay na yan. Oo. 10 na yung anak ko eh. O, hindi maganda. Pero may varicocele siya. Anong gagawin? Now, if there is pain and discomfort ka,
then we correct the varicocele. You get what I mean? Kung wala naman daw. Kung ano, Kung wala naman siyang nararamdaman na symptoms like pain, kaya eh, na we lang. leave it, we leave Okay it lang. as is. Okay. Pwede naman kami magsabi, if it's a mild varicocele, wala naman masyadong pain, you leave it as is. Okay lang. Marami ka namang anak. Alright. Now, the other scenario is, you've been married for 10 years. May varicocele ka. Then you have to correct it now. Yun. So alam mo, na-compromise ang production ng Okay. sperm cell mo. You get what the Kapag gusto scenario mo pag bumuo ng family. Oo, kasi mukhang nagkaroon ng risk factor Okay. yung sinasabi natin. Yung isa kasi wala namang risk factor. Yun ang sinasabing, swerte mo naman. Oh, di ba? Oo. Hindi, yung correlation nila, sa amin kasi yung sinasabi, yung correlation nila, hindi directly nababangga. Yes, oo. Pwedeng another side of the Yes. coin. Pero Dok, kapag ito po ba, kunwari, hindi mo kaagad na pa-check up kahit may mga sintomas ka na, ano po yung mga pwedeng mangyari? Pwede po bang maapektuhan yung mga pag-urinate mo rin or yung bukod po Not sa... much, Ian, not much. Kasi the urination will have to be through the bladder and sa prostate mo. Ito kasi iba eh, yung ugat mo. Ang pinaka-major lang yung spermatogenesis mo, yung production ng sperm cell. Saka yung discomfort. Yun, quality of life bulat talaga. Quality of life. Pero Doc, bukod dun sa mga at risk yung mga nag-strenuous activities, meron bang risk din yung may mga problema sa puso or sa blood pressure? Kasi di ba ano siya, vessel siya. It can aggravate. If you have existing mga pressure eh. hypertension. Oo, yung pressure. Yes, it can aggravate. It can aggravate the condition and the discomfort. Tapos ano pang ano natin to? Kadalasan kasi if meron tayong mga kababayan, especially the overseas worker who wants clearance, kadalasan yan ang tinitingnan. Bago mag-ano. Varicocele, luslos. Sa male, sa Yes, male, bago maka-on board sila, ma-clear. Yan lagi yung inaano. Bakit? Kasi nakaka-hamper yan sa trabaho nila. Imagine mo, may discomfort ka. Oo. So, yun ang kagaya ko, lagi yun na chine-check ko na binibigyan ng clearance. I'm not saying na in general, but most of the time, that is the most of the requirement of our overseas Kailangan ma-clear dito. worker, especially the male, yung sinasabi kong yung population na nakikita ko ganun. And athletes and young individuals, ano ba na ano natin na miss natin? Okay. Generations, mas common siya sa makikita sa mga 20 to 40. Yun yung age range. During nung ano pa Mga talaga. bata. Kasi pag may edad ka na, may pa parang dead man. Dead man na. Oo, di ba? Pero Dok, ito bang varicocele preventable? It's curable. Curable. Pag sinabi kasi iyan na preventable, hindi natin alam yung inevitable Yes. Hindi 100%. cause. Kasi pwedeng sabihin mo, Dok, wala akong varicocele 10 years ago. Ngayon, nagpa-PE ako, bakit may varicocele ako? Oo. Hindi pwede tayo iyan magkakamutan ng ulo. Ang tingin natin, what is the situation and the consequence of the last 10 years na wala ka at ngayon nakita natin? When I say last 10 years, like say, 20 years old hanggang 30 years old. Yung 31 ka, nagpa-examine ka, may nakitang varicocele. Biglang, oo. Bakit? O siguro, yung kaibigan ni Ian, athlete, May ginawang activity. weightlifter or whatever. Hindi nating alam. So, it can be prevented by checking, examination, and doing the surveillance Regular and management quickly. Yun. Pero Doc, sa mga treatment options, sabi niyo, surgery lang talaga. May iba't ibang klaseng surgery din ba? Na Isa option lang. sila? Hindi. Yung yung position ng ng incision site. Kung saan tayo mag-surgical lines, no? Pwede sa abdomen, pwede sa inguinal area o mismo sa testicle. Okay, yun yung mga options nila. Pero lahat depende yan sa'yo. surgery. Minsan sabihin mo, di ba? Ayaw kong makita yung sugat ko Sugat, kasi magsusuot ako ng swimwear. Okay. Pati lalaki na no. So pwede sa area mismo na malapit sa testicle.
Pero, Yun naman. pero surgery lang talaga yung... Surgery lang, ha? Wala yung injection, o Yan. minamassage, may linalagay, may pinapahid, may linalapat. Nako. Surgery No. Pero kasi yung mga non-invasive daw na mga... Ayaw kasi magpa-opera, kaya... Oo, hindi hindi yan pwede. And it's a very straightforward surgery. Madali lang siya. Then, some of my patients, if they want, sabi na, maho-hospital ba? No. You can do the surgery, then you go home after. Ganun kabilis lang. Parang nag-circumcision ka lang. Bilis, mas maho, di Inulit ba? niya lang. O, di ba? Isasabay ko na. Ay, isasabay mo na. Sabay-sabay na. Ganon. Pero lang, sa mga gusto magpatingin, kung sakali may nararamdaman sila, saan ba sila pwedeng pumunta? Alam na alam mo. Sige, sabihin mo. Sabihin mo Sa na. mga kasabay natin, Yan na tato. pwedeng bumisita sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Contact number is 017-509-9288. Address at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. O ito ha, sasabihin natin Ian Joshua, di ba? O sa lapit ng camera. Yeah. Nun. Kasi hindi, naano siya. Sabi ko, ilapit. Zoom in. Hindi, ayan na. Zoom in. Ang varicocele, hindi malignant. It is not a malignant entity. It's something that is benign and easily workable through surgical management. Ay, lumaki naman. Sabi mo, zoom Oo, ganyan. Para tapos dapat espesyalista ang susuri at titingin Yan, sa'yo tama. para maayos kasi these are delicate vessels Yes. that we need to really look into kasi kasama yan sa sa textbook natin mga guys ng fertility. Tama. Okay? Huwag basta-basta Okay. lang. Alright, maraming salamat, Dr. Joseph Lee, sa pagbabahagi ng kaalaman about varicocele na crucial for men's health.